Mas pinipili kong makisama sa kanila kahit ayaw nila sa akin. Pinili ko na lang manahimik kesa ang magputak. Alam ko naman na hindi nila ako tatanggapin dahil isa lang akong walang kwentang batang ina. 3 taon na kaming kasal ng asawa ko at meron kaming 2 anak. Isang 3 years old at isang 1 year old. Gusto ko lang sanang i-clarify kung nabibigyan ba ako ng respeto ng biyenan ko tsaka ng hipag ko. Kasi yung ex ng asawa ko ay nagpupunta pa rin dito kada may okasyon sa bahay. Nakabukod naman kami kaso magkadikit lang yung bahay namin at bahay ng biyenan ko. At sa 3 taon namin pagsasama ng asawa ko, halos ginawa ko na ang lahat para lang makisama sa kanila. Pero wala talaga eh. Madaming dada at pangingialam ang ginagawa nila sa akin. Maski ang pagdidisiplina sa mga anak ko ay pinakikalaman nila. Pagbabawalan ako na kesyo ganito, ganyan, gusto ko lang namang ituwid yung pagkakamali ng anak ko. At isa pa, kapag nag-aaway kami ng asawa ko, Diyos ko, nakikisabay rin sa pagputa. At last month, hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Kasi sobra na. Tungkol ito sa mga anak ko na yung mga laruan nila ay nilagay sa basurahan. Na kesyo makalat daw yung laruan ng anak ko sa bahay nila. O di kaya ay kinakalat nila sa harapan ng bahay namin. Mas pinipili ko na lang ang hindi umimi kesa ang magkagulo. At nito lang, graduation ng hipag ko ay nagkaroon ng celebration. Nagiinuman sila tapos nalasing yung biyanan kong babae. Kahit naman nakainom, wag naman sana na ikumpara ako sa ex ng asawa ko. Sabi pa na kung ang ex daw ang nakatuluyan niya, baka daw maganda ang buhay nila. Na kesyo nakapagtapos daw yun ng pag-aaral at ako naman ay hindi. Dagdag pa na maganda raw ang trabaho ng ex ng asawa ko. Samantalang ako raw ay tambay sa bahay. Wala siya sa sitwasyon ko at hindi niya alam ang hirap ko sa pag-aalaga ng mga anak ko. Kaya wag naman sanang sabihin na tambay lang ako. Kung nakikita nyo lang ang sitwasyon ko ngayon, sobrang grabe na. Mas pinipili ko na lang ang manahimik kesa ang magputak. At pinipilit ko pa rin makisama sa kanila kahit ayaw nila sa akin. Alam ko naman na hindi nila ako tatanggapin dahil isa lang akong walang kwentang batang ina sa kanila. May naiiwan pa bang respeto doon, Mami Len? Gusto ko lang din po sanang humingi ng opinion kung tama pa ba ang manahimik lang ako. Letter sender, Len. Mami, total sabi mo, ginawa mo naman ng lahat ng pakikisama pero wala eh, hindi ka talaga gusto. Kasi may ibang gusto, yun kasi yun. May mga tao na hindi worthy para isakripisyo mo yung mental health sila mo. Nga na walang pake kahit na asawa ka pa ng anak or kapatid nila. Wapakels kahit na in-laws mo pa sila. Mas mahalaga yung sarili mo plus ang relasyon mo sa asawa at mga anak mo. One thing I learned in life is to never please anyone. The more you please them, the more they will not like you. Mami, mabuhay ka sa paraang gusto mo. Maging masaya ka sa buhay, gusto ka man nila or hindi. Malawak ang mundo para mag-focus ka sa mga taong ayaw sa'yo. Better to unfollow their social media accounts. At kapag nakita nila na happy ka without them, sigurado ako na magbabago rin yan. Mauumay rin yan. Ika nga nila, we are not everyone's favorite cup of tea. Kung ayaw nila sa'yo, let it be. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo kung susundin mo. Mami, yung asawa mo ba kumusta sa'yo? Kasi depende yun sa husband mo kung bakit ganyan sila until now sa'yo. Hindi ka nire-respeto ng biyanan mo. Dapat bilang asawa, siya yung mag-protect sa'yo. Malma na yung sitwasyon mo, stress ka na, asawa mo chill lang yata. Eh malinaw pa sa sikat ng araw na wala silang respeto sa'yo. Alam mo kung bakit ka hindi binibigyan ng respeto. At ginagawa sa'yo ang asal. Kasi hinahayaan mong pisilin ang ilong mo nang hindi ka napalag. Una sa lahat, kasal kayo, may 2 anak at nakabukod. Pero bakit nagpuputok pa rin ang butsi ng biyanan mo? Pati pagdidisiplina sa anak mo ay pinanghihimasukan. Ikinukumpara ka pa sa ex ng asawa mo. Nakapagtapos nga ng pag-aaral, wala namang delikadesa, edi wala ring utak. Eh kung ako yata yung ex ng asawa mo, ako na yung kusang aagwat. Next time na kapag nagparinig sa'yo ang pamilya ng asawa mo, baklain mo kapag nagpaparinig. Sabihin mo, sino ba yung ini-issue nyo? Salin nyo naman ako dyan. Sino ba yung pinagchichismisan nyo? Ganunin mo para ma-depress. Double meaning kumbaga. At pag nakisawsaw sa away nyo ni Mr. Paggitnaan yung mag-asawa, tutukan mo ng flashlight. Total magaling eh. Kasi if you take things seriously, baka mamaya magbigti ka. At kahit ano pa ang sabihin sa'yo, huwag kang papa-apekto. Sa ginagawa nila, sino ang mas walang natapos? Pasasaan ba't malalagasin ang bagang ng biyanan mo at mabubulol din yan?